Ang abogado na si Harry Roque ay nagpahayag ng motibo sa likod ng umunoy pilit na pagsupil ng Kongreso sa SMNI. Ayon sa kanya, ayaw mano ng mga politiko na ilandad ang katotohanan, lalo na ang pagtatanong sa kanilang mga katiwalian. Dahil dito sila ay pilit na nanggigipit upang tuluyan ng mapatahimik ang SMNI. Sa kabilang banda, sinabi ni Atty. Roque na hindi umano susuko ang SMNI at tila kumpiyansa ito sa paglalantad ng katotohanan sa mga mamamayang Pilipino. Samantala, ang mga mamamayan ay tila determinado na magtanong sa Kongreso at hikayatin na buksan ang Book of Accounting ito upang patunayan ang mga katiwalian at maayos ang lahat. Ang pangyayaring ito nga ay nagpapakita ng labanang politikal at pagtutol ng mga mamamayan sa katiwalian ng gobyerno. Ang SMNI ay nagiging simbolo ng laban para sa paglalantad ng katotohanan, samantalang ang Kongreso ay naharap sa panawagang paglantad ng mga transaksyon nito upang mapatunayan ang kanilang integridad. Sa gitna ng mga kontrobersiya, lumalabas ang determinasyon ng mga mamamayan na ipaglaban ang kanilang karapatan at pananagutan ng mga opisyal na nasa kapangyarihan. Walis nga itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Pakay na ilabas ang katotohanan, ang pakay nila supilin yung mga nagtatanong na mga tanong na ayaw nila. Yun lang ang pakay nila. Abay, nasupil na daw tayo di umano, wala na tayong prangkisa ngayon, pati sa cyberspace gusto nilang supilin. Hanggang hindi po kayo may-ari ng cyberspace, hindi nyo po magagawa yan. Kaya nga po, minsan the truth hurts. At dahil sila nga po ay nagpapanggap at nagsisinungaling, ayaw nilang sinisiwalat ang katotohanan. Ganun lang po yun kapag merong gustong manupil dahil meron tayong karapatan. Meron tayong karapatan sa katotohanan na pilit nilang tinatago. Never, 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 hindi magpapasupil ang SMNI. Never, never, never. Wow, galing mga kaibigan. Yan po ang binitawang salita ng ating attorney Harry Roque. Never, never, never. Hindi po magpapasupil ang SMNI. Sabi ko sa inyo guys ang pakay naman talaga nila dyan, hindi naman in aid of legislation guys Ang pakay talaga nila, masarado po ang SMNI. Dahil ayaw po nila mga kaibigan, ayaw po nila mabatikos. 'Di ba? Na napag-usapan natin kanina yan dahil po doon sa dahil po doon sa ginawa ni Kimbo. Kaya mga kaibigan, ito pong pahayag ni Attorney Harry Roque mga kaibigan, ito po ay nagpapahiwati guys na itong SMNI mga kaibigan, banta talaga sa kanila. Takot po sila sa SMNI mga kaibigan. Takot sila sa mga programa ng SMNI. Lalo po ang Laban Kasama ang Bayan na pinamunuan po ni Ka Eric at saka ni Dr. Lorraine Badoy at yung mga kasamahan pa nila doon ng mga angkor na mga magagaling din. Di ba? Yun talaga ang kanilang pakay. Isara ang SMNI, tuluyan ng isara, wala na, hindi na bubuksan. Kasi nga mga kaibigan, inaraw-araw po sila guys. Unang-una, asa ng libro, hindi nila binuksan, takot sila. Diba? Yun ang pinakapanawagan talaga dyan Diyan naman talaga lahat nag-umpisa, buksan ang libro. Kasi kung hindi naman nangyari yun, wala naman tayong ganito Pero anong nangyari? Wala na. Divert na, di ba? Kung ano-ano na lang mga issues. Napabayaan na, nakalimutan na ang buksan ng libro. Pero itong si Attorney Harry Roque mga kaibigan, hindi po niya nakakalimutan guys. Kaya palagi niyang binabanatan ng SMNI, palagi niyang binabanatan itong kamera. Lalo na yung mga mababatas dyan na walang ginawa, walang ginawa, kundi manira lang. Manira mga kaibigan, sinisiraan po ang mga Duterte. Lalo na si Tambaluslos. At itong si Nognog, mga kaibigan, meron po tayong breaking news dyan. Nagsalita na. Wow, nagsalita na si Nognog. Nagpa-interview po si Nognog, mga kaibigan.
at hindi kayo maniniwala guys sa kanyang sagot. Pwede ko lang sabihin mga kaibigan na siya na po ngayon ang denial queen. Yay! May bagong denial queen na tayo. Nog-nog ang bagong denial queen. Oh, di ba? Mamaya po alamin natin yan. At eto guys, nako, breaking news na naman tayo. Kung kanina po, nakapanood po kayo ng nag-rap. Ha? Kanina guys, nakapanood kayo ng isang pangulo na nag-rap, no? Ang galing mag-rap. Na? Pangulong nagahang. Ngayon guys, ito po, talagang caught na talaga, caught on video. Kuhang-kuha po sa camera mga kaibigan. Habang nahihirapan ang Davao guys. Sabay ito ha, sabay. Habang nahihirapan ang Davao. Grabe ang ginawa nitong kuting na to, tsaka ni Ahas. Mamaya po, panoorin natin mga kaibigan kasi may something eh. May nakita ako sa hitsura or sa mukha po ni Ahas. Mamaya po ha, pag-uusapan natin yan. At syempre may good news tayo. BP Sara po nagpasalamat. Okay? Alamin natin yan guys. At eto ha, kinonfirm na po mga kaibigan finally. Kumpirmado na po mga kaibigan ni Attorney Harry Roque na itong si ating pambansang tatay na si Tatay Digong ay tumawag talaga siya mga kaibigan. At yun nga, sinabi niya na anytime soon, aarestuhin po siya mga kaibigan. Totoo yun, wala pong fake news. Mamaya po alamin natin yan. Pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at pakihit yung notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayun, live na naman tayo mga kaibigan. Happy Thursday po sa ating lahat. Kumusta na po kayo guys? Kumusta po ang inyong Thursday? Nako, mainit na po sa Pilipinas. Goodbye lamig na. Hindi, medyo lamig pang konti pag madaling araw eh. Pag gabi, medyo malamig-lamig. Pero sa madaling araw, meron pa rin siyang konting lamig. Oo. Hindi naman talaga mainit. Pero kahapon, ang init. Kagabi, ang init eh. Kahapon, sobrang init po guys. But anyway, kumusta na po kayo mga kaibigan? Lalo na po ating mga kababayan dyan sa abroad. Ang ating mga OFW. Saludo po kami sa inyo. Siyempre, palagi po natin sinasabi yan. Dahil nakaka-relate po tayo. Kasi siyempre, OFW din tayo dati. Kaya nangungumusta po tayo sa lahat ng ating mga kababayan sa abroad. Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan at sa maayos na kondisyon. Ayos ba tayo dyan? Ayan. At ating mga suki na wala pong sawang nag-aantay sa atin. Nanonood, nakikinig, mga avid listeners, mga subscribers, ang ating mga members, kahit hindi members, no, lahat kayo welcome po sa channel namin. Syempre, babatiin natin sila guys at magki-quick shoutout tayo. Sino ang ating first owner? Tingnan natin, silipin natin mga kaibigan sa ating comment section. Silip-silip lang po tayo guys. Ayan, si Eva Yosores from Team Karen Group. Team Karen Group pala si Eva. Hello Eva. Ayan, si Chrissy Brooks. Ay, Susan Abeles. Hello, good evening po, Idol Foodinet at sa lahat. Ayan, si Susan Abeles. Wala sigurong pasok. Busy si Susan sa school eh. Hello, school girl. Ayan, si Chrissy Brooks. Ayan, Beauty Galban. Mega love shoutout daw, sabi po ni Chrissy Brooks. Si Venus Price. Good morning. Watching from Tucson, Arizona, USA. Stay healthy and be safe. Ay, Venus Price, maraming salamat. Grabe, taga-Tucson pala to, Arizona. Oh, grabe, hanep. Chrissy Brooks, Susan, Wanenin, Dreamers, nagpaalam na noong isang gabi. Paayaw niya na daw dito kay Sir Foodie. Ayaw na daw dyan kay Sir Foodie. Chrissy Brooks, Adana, Bagtit na. Ayan. Boy Wife, shout out, host, Tamsak Dan, Chrissy Brooks. Boy Wife, hi Susan Abeles. Si Ronnie Cabrejas, Bete Galban, good evening Idol Foodinet sa lahat ng mga viewers at listeners. Ayan. Nympha Nerza, Glory Hopman, Victoria Galvez, si Alfonso Horado Jr., si Leia De. Teka lang, may tumatawag yata. Sino ito pa? Ayan, si Leia De, si Joy Tampos, Glenn Garcia, Sande Escolano, si Leo Bonag, Cat Lover, si Nana Esteban, Felma Sikini,
Ayan, sino pa? Ay, si Naomi Paloma, si Adeline Maganaka, Team Karen Suzuki Charity. Ayan, andito sila. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Cynthia Feliciano, Jen Chen, Elsa Holanda, Elena Calapis, Tessie Amanuma, Tracy Nicole Lim, Domingo Regalario, Tessie Labo, Michael Agzulio, Jenny Duron, Elena Valdez, ayan, Domendo Ross, sino pa? Nestor Panilaga, ayan, George Hernandez, Elizabeth Tanalgo, June Lapunete, Tet Roque, at marami pang iba. Mamaya po guys, promise mo, babasahin po natin yung mga comments nyo, babasahin po natin yung mga tanong nyo guys. Kaya kailangan po sa bandang dulo guys, magtanong kayo at mag-comment para tuloy-tuloy po yung discussions natin. Ayos ba? Okay, eto na nga tayo guys eh. Umpisahan na kagad natin. Siyempre, good news muna tayo. Mamaya na yung bad news. mamaya na. Good news muna tayo kasi kanina puro na lang bad news eh. Ito po, good news tayo guys, no? Ipakita ko lang sa inyo mga kaibigan. Ayan po, Vice President Sara Duterte, nagpasalamat po mga kaibigan. Nagpasalamat po siya sa sambayan ng Pilipino dahil po sa walang sawa na talagang naniniwala, trust, no? Trusted talaga siya mga kaibigan. Trust, performance rating 75%, trust rating 77% po. Nagpapasalamat po ang ating mahal na Vice President Sara Duterte mga kaibigan. Palakpakan naman natin guys. Napakagaling po. Palakpakan po natin si VP Sara mga kaibigan, ang ating pong future na Pangulo ng ating bansa mga kaibigan. Palakpakan nyo guys si VP Sara. Ayan. Ito po ang kanyang sinabi mga kaibigan. Basahin lang natin guys ha. Ito po ang kanyang post. Statement niya mga kaibigan. Galing po ito sa Office of the Vice President. Yes, stand with Sara. Yes, we have to stand with Sara. No, I stand with VP Sara Duterte mga kaibigan. Kayo ba? Will you stand for VP Sara Duterte? Ayan. Kasi ako, I stand for VP Sara. Kayo naman, sumagot naman kayo if you stand for VP Sara Duterte. Alright? Ito po ang kanyang statement mga kaibigan. Galing po ito kay Vice President Sara Duterte or OVP, Office of the Vice President. Ang sabi niya guys, sa kanyang statement, the Office of the Vice President expresses its profound appreciation to the Filipinos' continued trust in Vice President Sara Duterte as a leader and the recognition of her performance as a public servant. Di ba? Yeah, no, the high trust and performance ratings that the Filipino people have their Vice President as indicated by the most recent Okta research further inspire us to step up our efforts to provide effective, accessible, and responsive public services and programs for the benefit of the Filipinos, mga kaibigan. We commit to further intensify our efforts towards realizing our vision to reach, serve, and create a lasting impact on the lives of the Filipino people. Daghang salamat po, Office of the Vice President. Palakpakan natin guys! Palakpakan po natin si Vice President Sara Duterte mga kaibigan. Despite po guys, no? Despite po sa mga nangyayari ngayon, alam ko guys, sobra po ang politics ngayon, grabe po. Walang humpay. Walang humpay ng paninira. Walang humpay na kinukutya ang mga Duterte mga kaibigan. Lalo na po itong si Vice President Sara Duterte. Dahil alam nila guys, na itong si Vice President, hindi po nila matatalo mga kaibigan. Never po nilang matatalo yan. Maniwala kayo sa akin. Pagdating po ng 2028, lalampasuhin sila lahat. Lalamunin sila lahat ng mga Duterte guys. Antay lang tayo. Pero ngayon, as of now, magpasalamat din tayo kay VP Sara dahil andyan po siya guys. No? That's why sabi ko sa inyo, I stand for Vice President Sara Duterte. Hindi ko po iiwan yan mga kaibigan. Ang mga Duterte po, hindi po natin iiwan yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, dati pa, Duterte na po kami. Siyempre, sinundan po namin si VP Sara. Kaya po, naligaw kami ng landas. Nabudol kami.
Pero okay lang. Ako guys, naniniwala naman ako na meron pong may Panginoon eh. Andyan si Lord eh. Lahat po may reason yan. Di ba? Kung sa English pa, everything has a reason. Kaya po siguro nagkaganito guys, para siguro ang ating mahal na Vice President Sara Duterte, nakalaan talaga siya for presidency. Kumbaga, training muna siya guys eh. Training siya ng ating Panginoon. Di ba? O, tinan mo nangyari kay Kuting. O, palpak! Palpak ka, Kuting! O, sa bagay, hindi naman ikaw ang presidente, Kuting eh. Ang president si Ahas eh. Kaya mga kaibigan, huwag po kayo mawalang ng pag-asa. Okay? Marami po nag-message sa atin. Pudinet, ano ba? Kailan na ba talaga? Ano ba talaga mangyayari sa atin? Sabi ko nga, huwag niyo akong tanungin dahil ako isang ordinaryong tao lang din, katulad niyo. Ang masasabi ko lang at palagi kong sinasabi sa inyo, mag-antay lang po tayo ng tamang panahon. Di ba? Patience, no? Patience is a virtue, sabi nga nila. Andyan si Lord, tutulungan naman tayo palagi. Lahat po ng dasal natin, guys, pinapakinggan po ng ating Panginoon. Marami na po tayong dasal na natutupad. Tama? Di ba? Tingnan mo, lahat ng problema ni VP Sara nalulusutan niya. Na walang kahirap-hirap, mga kaibigan. Pero sinong nahihirapan? Si Tambaluslos. Sino pa nahihirapan? Si Nognog. 3 kagwang. Si Ahas. Lalo na si Ahas, mga kaibigan. Hirap na siya ngayon. Kita nyo naman eh. Di ba? Hirap na siya ngayon dahil sa kanyang ginagawa. Dahil hindi mo pwedeng patumbahin ang isang prominenteng tao na nagsiservisyo po sa bayan, guys. Totoong nagsiservisyo, ha? Hindi po biro-biro to. Hindi po katulad ng administrasyon ngayon. Marami nagtatanong, may pakiramdam pa talaga yung Pangulo natin? O baka nasobrahan siya sa anesthesia? Di ba? Kasi wala manhid na eh. Manhid na, guys. Oh, malay natin, baka nasobrahan na. Kaya siguro minsan, loading. Okay mga kaibigan, no, papasalamat po tayo once again kay sa ating mahal na Vice President. At eto guys dito po kayo lalong mabibilib sa ating mahal na Vice President. Despite po sa lahat ng nangyayari ngayon guys, ito po ang kanyang ginawa mga kaibigan. Tingnan natin guys. Ayan o. Basahin nyo sa inyong screen mga kaibigan. Talagang lalo kayong bibilib sa kanya. Sobrang pakumbaba po nitong Vice President natin. Talagang saludo ako sa kanya guys. Wala na talaga akong masabi. Oh. Ayan o, basahin nyo sa screen nyo. Sara Duterte thanks Marcos for Davao Region Aid. Nagpasalamat pa siya mga kaibigan. Kahit po huli na siyang pumunta doon at mayroon tayong nalaman kung bakit siya nahuli. Mamaya po, papakita ko sa inyo. Pero basahin muna natin to. Okay? Ito po ang laman ng balita. Inquirer.net po ito mga kaibigan. No? Sara Duterte thanks Marcos for Davao Region Aid. O, nagpasalamat siya. O, baka sabihin na naman ng mga bashers hindi po si VP Sara po or ang mga Duterte hindi po manhid. Hindi po sila katulad ninyo ng mga manhid na wala kay mga pakiramdam, para kay mga bulag, para kay mga bingi. Di ba? Pero ang VP natin na si VP Sara Duterte mga kaibigan, nagpasalamat pa. Grabe guys, talagang tumayo talaga balahibo ko nung nakita ko to nung habang nagre-research po ako mga kaibigan. Ang sabi dito sa balita, Vice President Duterte expressed gratitude to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Thursday for extending assistance to residents in Davao Region who are still dealing with impacts of a strong of low pressure area or the LPA. Habang binabaha guys, no? Hanggang ngayon kasi may mga lugar pa na binabaha. So, nagpasalamat po siya. Duterte and Marcos were seen together in Davao City on Wednesday during a meeting with key government agencies to discuss how to further aid the Davaoenos affected by the weather system. On the same day, the President approved the release of 265 million pesos for the victims of flooding and landslides due to inclement weather in the region. O, nagbigay daw ng pera ha? O, yan ang nagbigay ng pera o. Laki ng pera, 265 million. Dapat kasi binigay mo billion eh.
Pero pagdating sa mga PCSO, bilyon ang mga kinukurakot nyo, tapos binibigay nyo, 250 million lang. Ano ba yan, kuripot? Grabe ka, kuripot. Pero pag sarili nila, nakos. Bulsa, pag kayo ng bulsa ng pera, bilyon-bilyon. Ano ba yan? O, magkano ang travel expenses nyo? Bilyon. O, magkano binigay nyo sa Davao? Dahil binaha, 275 million. Ay, nako. Grabe talaga. Ibang klase ka talaga. Sa bagay, nagpasalamat po si BP Sara. Masaya na ako dun, guys. No? At least, nakita natin ang tunay na kulay, ang tunay na ugali ng mga Duterte, mga kaibigan. Wala pong katumbas yan, guys. Walang kapalit yan. Ganyan talaga ang mga Duterte, mga kaibigan. Kahit alam natin, guys, na ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, masyado na po tayong politika. Pero nagpasalamat pa rin, mga kaibigan. Hindi pa po siya nawalan. Hindi nawala ang kanyang pagiging humanity, no? Or yung tinatawag nila na humility. Pagiging makatao. Hindi po nawawala sa ating mahal na Vice President. Kasi ganyan talaga sila, guys. Di ba? Ganyan talaga sila. Ito nakalagay dito, mga kaibigan. Thank you very much. Sabi niya, thank you very much, President Bongbong Marcos, for all the assistance he have extended to affected areas throughout Davao region. Sabi po ni Duterte. Sabi ni VP Sara. Duterte, who was a former mayor of Davao City, likewise called the Filipinos to be resilient amid challenges. My countrymen, let us continue to be strong as we strive to build nation that is youthful and patriotic. Ibig sabihin, guys, nagpasalamat po siya sa ating mga countrymen na talagang malakas at hindi po sumusuko, mga kaibigan, at makabayan. Diba? The two leaders met in Davao City amid a verbal dispute involving the Vice President's brother, Davao City Mayor Sebastian Duterte, father former President Rodrigo Duterte, and Marcos. The two camps engaged in a heated exchange of accusations involving drug use and poor leadership, mga kaibigan. Despite po sa mga batuhan ng mga words, katulad ng ginawa ni Baste, ginawa ni Tatay Digong, ginawa ni Paolo, pero nagpasalamat pa rin si BP Sara, mga kaibigan. So palakpakan natin once again. Palakpakan na naman natin, guys, sa ating mahal na Vice President. Dahil meron talaga siyang puso. Hindi siya katulad ng iba, di ba? Di ba ako, guys, masaya na ako sa ganun. Dahil nga nakikita natin, guys, yung future. Nakikita natin yung future kay BP Sara Duterte. Nakikita na natin kung pag siya ang naging pangulo, mga kaibigan, wala po tayong problema, guys. Maniwala kayo sa akin. Giginhawa po tayo lalo. At lalo tayong magkakaisa. Diba? Magkakaisa po tayo, guys, pag si BP Sara po ang magiging presidente. Bakit? Dahil hindi po niya nakalimutan na siya ay isang tao lamang na nasasaktan din, nagsusori din, nagpapasalamat din. Diba? Yes! Kaya kailangan we have to stand for BP Sara. Huwag po natin kalimutan yan, mga kaibigan. No? Kahit andito, alam ko, hindi naman tayo nagkikita, no? Nandito lang tayo sa online. Andito lang tayo, no? Nagla-live tayo. Pero guys, naiintindihan ko naman kayo Nararamdaman ko kayo na suportado nyo ang mga Duterte, lalo na po si BP Sara. Okay? Ito na po, mga kaibigan. Punta na po tayo sa iba nating topic. Handa na ba kayo? Ito na naman tayo, mga kaibigan. Asa na ba yun? Ito po, basahin na natin ito, guys, bago po natin puntahan si Kuting, Excited na ba kayo kay Kuting tsaka kay Ahas? Excited na kayo? Ito pa, basahin lang natin to, guys. Nagpasalamat po si BP Sara sa mga kapatid natin na mga Muslim. Kasi parang nila ngayon Ezra Wal Miraj. Ayan, February 8, 2024. Okay, basahin lang natin, guys, para po ito sa ating mga kapatid na mga Muslim. Okay? Assalamualaikum, sabi niya, peace be upon all. My esteemed Muslim brothers and sisters, on this sacred day of Ezra Wal Miraj, the miraculous journey and ascension of the Prophet Muhammad. Ito pala yung ascension niya ni Prophet Muhammad. Ayun.
The observance of Israel Miraj serve as a reminder of the utmost importance of attaining peace in our lives, a goal we must tirelessly strive for as we commemorate this special occasion with our loved ones. Ayan, let us offer our night prayers, seeking happiness and tranquility. Ayan po. Journey of the Prophet Muhammad serve as a powerful reminder that despite the diversity in our lives, our faith and dedication unite us. This invaluable lesson on the virtues of the humility and trust remains timelessly and relevant in our present times. Our unwavering belief in one God, Allah, and His divine message serve as the ultimate bond that unifies us. To all the Muslim brothers and sisters, let us seize this opportunity to pray for those who seek blessings from Allah. Ayan. Hoping for a little faith, hoping for a life filled with divine grace. May this auspicious day bring forth peace and prosperity to all, or for all. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Shukran. Yan po si Vice President Sara Duterte, mga kaibigan, no? Para po yan sa ating mga kapatid na mga Muslim po. Okay? Oh, ito na. Punta na tayo sa ibang topic. Nako, ito na. Excited na rin ako eh. Meron po tayong nakitang post. Ito mga kaibigan, ewan ko kung kumalat na to. Okay? May nakita po tayong post mga kaibigan at nag-leak po to. May kumuha po guys tapos nag-leak. Ipakita ko lang sa inyo guys, tapos bahala na kayong humusga. Okay, kasi may napansin po ako dito guys, sa mukha ni Ahas. Okay, ito po, i-play lang natin mga kaibigan ha. Ready na ba kayo? Pudilat, ano na naman yan? Wala, hindi na to nag-rap, hindi na, kumakanta na to guys, hindi na nag-rap. Play po natin. Ay, sus Maria. Ano ba yan? Nakita nyo na. Wala na akong masasabi doon. Kayo nang bahalang humusga. Habang lubog sa baha ang Davao. Habang lubog sa baha. Party. Pero may napansin kayo. May napansin kayo sa mukha ni Ahas, mga kaibigan. Ano napansin nyo? Pula. Pula ang kanyang mukha. Sa bagay, party nga eh. Ikaw naman foodie. Alamang hindi ka mapupula. Alamang hindi ka pupula. Party nga. Yun nga eh. Ako, ito sabihin ko lang sa inyo guys. Hindi po ako, disclaimer po tayo Ako, hindi ako party popper, no? Hindi rin ako party snob. Dati po, nung kabataan ko guys, syempre nag-party din tayo. Kabataan ko yun eh. Diba, single pa tayo, wala pa tayong asawa, wala pa tayong anak. Syempre, party ka. May mga barkada ka, sama-sama ka sa kanila, inom-inom, syempre, nightlife, uwi na, gabi na, or madaling araw. Kasi nga, syempre, you're free. Single ka pa nun. Pero guys, the moment na mag-asawa ka na, may commitment ka na. Syempre, hindi mo pwedeng sabihin, mamili ka, hindi po. The moment na nag-asawa ka at nagpakasal ka at may anak ka na, namili ka na nun. Pinili mo na mag-commit sa inyong asawa at saka anak. Siyempre, hindi ka na iinom. Iinom ka, konti na lang. Wala ka ng barkada. Bawas na sa barkada. Bawas na rin sa mga lakad-lakad. Hindi na pwede yun eh. Kasi may asawa ka na. Ganon din pag ikaw ay naging opisyal ng bayan. Pareho lang yan. Para ka nagpakasal sa public service. Kaya tanungin nyo pa yung mga ibang mga politiko na mga veterano. The moment po pumasok ka sa public service, lahat ng luho mo dapat mawala. Tanungin nyo yung mga politiko, tanungin nyo. Para kang nanumpa dyan, kaya may oath-taking yan eh. Ano bang ibig sabihin ng oath-taking?
nanumpa ka na pagsisilbihan mo yung bayan. Pinili mo ang iyong bayan. Tatalikuran mo ang inyong mga luho.